sila'y Total nababangga ng tumatakbong tao kaya may mabilis na Hello, karwahe. hello sa ating Sila'y 8 million nangunguna sa viewers. aking What's lupain na up? pagmamay-ari na mayroong sertipiko. At Ayan, load lang kayo. siyempre kailangan namin ipagtanggol ang Debate. aming sarili. Pangalawa, yung mga Mamaya nagpapaputok yata sa yung likod ng aming pinakadebate. tahanan, kung Paglapag nakakaistorbo ng ito sa plataforma inyo, to. sana bilang kapitbahay nasabi sa akin ng ano. Kasi may mga iniensayo kami doon ng mga tauhan bago sila magsibil. At saka may mga baboy ramuho ko doon sa ating likod kung inyong makikita. Yan ay aming inuulam pagkagabi. Pero wala ho naman kaming mga tao na nasasaktan doon na hindi kami sinasaktan. Ibig sabihin yung binibini na naglalakad na yun ay hindi kayo sinaktan kasi nakita namin sa aming balkonahe na ito'y nabaril nang walang ka Naku, totoo wala ba yun? akong... Naku. Hala. Naku, kung totoo ho yan dapat nagawan agad natin ng paraan kaso wala akong umabot sa akin. At kung ako naman may ginagawang masama, hindi ho dapat ako makakatakbo dito dahil kakailanganin ng magandang kasaysayan sa sibil bago makatakbo. Ibig sabihin hindi nakarating sa inyo. Ay, wala ho. Hindi kayo kinausap ni Gobernador patungkol dito kasi yung mga bata ay takot. Anong nalaman ko ho yan, binibini, dumaan na ho ang, siguro nangyari na ho yun at hindi na ho yun naulit. Kung hindi sila pumapasok sa aking lupain at wala silang ginagawa, ay hindi yun mangyayari sa kanila. Dahil yung madaming banta sa aking buhay, binibini. Marapat lamang ho na mga tumatapak sa aking lupain na bumubunot o nananakit ng kapwa nila tao, talagang may mangyayari. Tama. Pero wala naman ho kaming ginagawang masama at nakaka-apekto sa mga kapwa natin mamamayan. Tama. Ibig sabihin ay ginamit mo ang batas sa iyong kamay. Tama ba? Ang sinasabi ko ay pinagtanggol namin ang aming sarili sa loob ng aming tahanan. Sinisino ka? Kung Sabihin hindi po, ho namin yun may kulang ginawa. tayo sa Guardia Civil. Tama ba? Ano? Ibig sabihin ipagkukulang ang mga Guardia Civil kasi Hindi ho, wala ho silang kanalaman doon dahil sa wika ba niya, ang jurisdiction sa loob ng aking lupain sa aking tahanan ay sa akin. Hindi ko hahayaan na kung saan natutulog ang aking pamilya, may mga bumubunot doon. Hindi ko hahayaan na kung saan kami nagsasaya, kumakain, may mga banyaga doon na nanggugulo. Pasensya na ho at paumanin kung Intindihan. malakas ang alingaw-ngaw ng mga baril. Ngunit kakailanganin ho talaga namin na ipatupad na ang aming lupain talagang hindi ko pwedeng bumunot ng kung ano-ano doon at manggulo. Dahil lalo na may mga nagbabanta sa aking buhay. tulad nga ng iyong sinabi, ang Korte Suprema ay nasa loob ng Santa Denise. Ibig sabihin ito ay yung tawag dito, Babae na yan. hindi kinikilala ang ating saligang batas patungkol dyan sa sa loob ng iyong tahanan. Parang nagagalit kayo. Ano hong sinasabi ayaw ninyo mong na hindi namin kinikilala ang batas sa loob ng tahanan? Dahil nga po ang Boto sabi, dito, ang binayaran ka katanungan ba? ko kanina Hello, Liam V. na ay Walang ginamit mo kinikilala. ba ang batas ay yung kamay? At ang sabi mo kanina, noong umpisa, ang Korte Suprema ay nasa Santa Denise. Kumbaga, dito ang hukuman tungkol dyan sa pangyayari na yan at ito ay nagsawalang bahala mo ba at ginamit mo ang batas sa iyong mga kamay. Lahat ho ng tao ay inosente hanggat sa mapatunayan nagkasala. Ngayon sa ating batas pagka ang buhay ko talagang nasa panganib na, hindi na ako maaaring tumakbo upang pumunta ng Korte Suprema at maggumawa pa ng kasulitan at magsumbong dahil itong mga ito binabaril na ako sa sarili kong tahanan. Yun ho ba ang inyong minumungkahi? Bakit hindi ako pumunta sa Korte Suprema para magsumbong ng banyaga sa nananakit ng tauhan ko sa sarili kong tahanan? Tama naman. Kasi kung kayo ay mauupo bilang alkalde, ganun din po ba ang refleksyon ng iyong tawag dito, lituntunin sa iyong tahanan? Kasi po kayo po ay magiging alkalde kung sakali kayo maupo bilang alkalde sa Santa Denise, ito ay magiging refleksyon ng inyong lituntunin
sa bayan na ito. Tama, Pamumuno. totoo yan. Wala naman ho dito siguro nagugustuhin na ang kanilang mga tahanan at ang kanilang mga bahal sa buhay, tutukan ng mga banyaga at paputukan ng mga baril. Lahat na nandito, panigurado ako kung ako hindi nagkakamali, ipagtatanggol ang kanilang Tama sarili. Ako naman. ho'y naniniwala sa karapatang pantao na tayo may karapatan ipagtanggol Bayad ang tong ating mga matandang to. sarili sa oras na kakailanganin ito pagka tayo, lalo na pagka nasa binggit ng kabatayan. Tama Meron naman. tayong karapatan at kakayahan na ipagtanggol ang mga mahal natin sa buhay, lalo na ang ating lupain na ating pribadong pagmamayari. Tama. Ito yung natanong ko kasi pati yung mga inosenteng mangingisda sa aming sa likuran ay natamaan ng mga bala. Ako ay kung ako ho mismo ang gumawa na nun, dapat ho meron tayong ebidensya. Para dahil ito'y kumbaga ang nangingisda lamang sila, hindi dapat sila sinasaktan. Pero ako malinis ang aking mga kamay at ang konsensya na ako'y hindi ho na kumbaga lahat ho ng aking kilos ay nakatala sa ating na batas. Binibini. Ano na ang mga inosenteng mga bata Ito naman ang Natatakot. daming tanong. pumunta sa mga Uy. hukuman o sa mga alkalde, lalo na kasi nung nalaman ko ito ay ipinaalam ko agad kay gobernador dahil At sa katunayan ay nung hinahanap nakausap namin nga ako. kayo ay wala kayo. Nakausap nga ako ni Gobernador tungkol dyan. Sinabi ko rin sa kanya na kailangan din kitang makausap patungkol dyan sa mga ganyan para maiwasan natin ang alingaw-ngaw ng baril. Pero pagkabuhay na ang pinag-uusapan, lalo na ng mga mahal ko sa buhay at ng mga taong naninirahan sa lupang aking pagmamayari, kakailanganin ho talaga namin ipagtanggol ang aming sarili. Mulit-muli, ako'y humihingi ng paumanhin kung natakot ang inyong mga anak sa alingaw-ngaw ng baril. Ngunit sana bilang mabuting ehemplo rin, masabi rin sa kanila na sana itong mga bagay na ito ay para maprotektahan lamang ang sarili, ang pagmamayari, at ang mga mahal sa buhay. Naiintindihan ko sapagkat ng aking mga ampon ay hindi na umuwi sa aming tahanan simula nung pangyayaring yun. Ako'y nangungulila sa kanila. Wala ang aking mga anak dahil dun sa baril. Naku, tanda. Kinalulungkot ko hong marinig yun, pero siguro kanilang maiintindihan na bilang ina, na bagamat hindi sa dugo, bilang ina, siguro pagka meron naman nung pumasok sa inyong bahay at sasaktan ng inyong mga anak, tuguman o hindi, ipagtatanggol nyo rin sila ng inyong buong buhay. Alam kong maiintindihan nyo yan at maiintindihan din nila pag ito'y napag-usapan na maayos. Ay, katanungan ako Ginoong Luciano. Sige, wait, saglit lang. Papatapusin muna natin si Binibini. Uy, tanda. Tapos na siya. Hindi naman na yung aking mga katanungan lang sapagkat kayo, tulad nga ng sabi ko, kayo ay uupo bilang isang alkalde. Kung ano man ang inyong mga desisyon sa buhay, yun ay refleksyon sa iyong pamamahalaan. Maaring itong taligsain ng ibang bayan, lalo na sa iyong tatayong mga ordinansa. Naiintindihan Sana ko. ito ay hindi makatapak o tawag dito, makatapak sa ordinansa ng mga Guardia Civil at sa ating saligang batas. Ayun lamang. Sige. Salamat. Agustin? Ginoong Agustin? Bilang kapitan ng sibil, ilang kalibre ang hawak mo? Pag Anong ilang mamayari mo? kalibre? Ilang baril ang Yan na hawak mo? investigasyon na to. Sa ngayon, wala akong hawak ngayon. Ano ba? Yung Hindi, yung pamamayari mo. Ilang baril ang dalawa. dalawa? Itong dalawang armas nito, ito ba ay rehistrado? Sa katunayan nanghihingi kami ng rehistrasyon. Itong nakuha kong mga baril na ito bago pa dumating ang batas, nakakailanganin kumuha ng lisensya ng baril. Sa katunayan, isa ako sa mga taong naghikayat ng batas na iyan, Agustin. Kasabay na itong batas ng sa pagpapatong ulo. Itong mga baril na ito ay naisa na naming marehistro sa lalong madaling panahon. Gawa ng kailangan natin ito para masiguro na walang masamang loob na makakakuha na itong mga baril na ito. Siguro sana mas maganda, dapat itama mo ako kung ako'y nagkakamali. Pero lahat ba kayo ay may kakayahan mamigay ng lisensya? Meron. Lahat?
Meron. Basta may sabat na libro. Yun eh. Kasi nung unang araw na ito nilabas, isa ako sa mga unang tao. Sa unang araw na nagkaroon kayo ng librong yan, isa ako sa mga unang taong lumapit, ngunit inaayos pa daw ang libro. Pero huwag kang mag-alala, gusto mo pagkatapos mismo nito, sana makapagparehistro na ng baril. Siguro suggestion ko lang din lamang dapat ipatawag ng sibil lahat na nagmamay-ari ng baril, nang sa gayon lahat ito sa isang araw mabigyan lahat ng rehistro. Tapos na ho ba kayo? May tatanong lang ho ako ulit. Sige Binibini. Patungkol ho sa pagbaril o sa alingaw-ngaw ng baril na narinig sa inyong pribadong pagmamay-ari o sa inyong bahay, hindi ho ba dapat agaran ninyong ibinahagi kung anong nangyayari noon para maintindihan nila ang nangyari at hindi mag-isip-isip ng kung ano-ano? Dahil maaring magdulot ito ng alerto sa kung sino man nakarinig o nakasaksi ng pangyayari. Tama ang sinasabi mo, Binibini. Dapat nga ipagbigay alam agad. Ngunit kung narinig mo ang minungkahi ni Binibining Carmencita, hindi rin nila ako makita noong mga panahong yun dahil hindi ko rin sila wala rin sila siguro noon yung mga anak nila. Hindi naman ako maaari pang tumingin sa ibang bahay habang pinagtatanggol namin ang aming mga sarili. Pero tama yung sinasabi mo at dapat ganyan nga ang gagawin na pagka nagkaroon ng mga ganung bagay para hindi ma-alerto ang mga tao sa paligid, sabihan sila kung anong nangyari. Wag makakasiguro kayo na kung may mga ganyan mangyayari sa susunod, kaya magtatala ako ng iba pang mga tauhan para lang sa ipagbigay alam sa mga nasa paligid. Ito din ho. Patungkol ho sa bangkang may usok ho, hindi ho kasi maalis sa aking isipan yung Sige, sinabi sige. kanina. Magsasagwan Magsasagwan ho ba ang mga sibil? Paano ho po kapag nasa sitwasyon sila na kailangan ang sibil sa Santa Denise? Hindi ho ba matatagalan ang mga sibil sa pagresponde dahil wala po kayong pauna? Or hindi po ba sila matatagalan? Kasi yung Sige. pagsasagwan ho, mas mabagal ho siya kumpara dun sa bangkang may usok, di ho ba? Tama. Ano ho ba yung magagawa ho natin doon para sa problemang iyon? Katulad ng aking minungkahi kanina sa pagpupulong ng lungsod na gaganapin kada linggo, isa yan sa mga bagay na ilalatag natin sa taong bayan na sa oras ng alerto, ang mga sipil lamang ang pwedeng gumamit ng mga ganyang bagay dahil ito'y meron na mga kumbaga ito'y patungkol sa pagsugpo ng mga suliranin sa bandido o sa mga bagay na nakakailanganin ng alerto. Sila yung mapagbibigyan sa mga ganyang pagkakataon na buhay ang nakalaan o buhay ang nakasalalay. Sa ano naman ho, mabalik po tayo sa inyong pribadong bahay ho. Hindi naman ho sa nangihimasok o ano man ho. Pero ayon sa saligang batas ho, di ho ba kung wala namang pong wala namang pong papeles patungkol sa pagbaril o kung ano-ano man, bawal kitilin ang taong nakikita nyo. Pwede hong ano po yung magagawa ko natin kapag kumari isang tao o kung ano man ang pumunta sa inyong pribadong pagmamay-ari. Ano ho bang alternatibo kumbaga magagawa natin para maiwasan naman yung garang pagbaril sa kanila? Hindi ho ba dapat tayo kausapin mo na sila o kaya naman kung pinagbabantaan na nila tayo may iba pa ho ba tayong maaring gawin para maiwasan ang imbes Ayun. na paggamit po ba imbes po na gamitin ang baril? Ayun po. Ayon din sa saligang batas patungkol sa sinasabi mo, pagka ang buhay natin ay nasa panganib na, kumbaga meron tayong mga sinusunod na alituntunin. Ikaw ba'y kumbaga sa wikang Banyaga, ito ba'y immediate threat? Ang buhay mo ba ay nakasalalay na? Sa mga ganyang pagkakataon, hindi mo na makakausap ang mga taong binabaril ka na o sinasaksak ka na. Dapat marapat lamang dahil meron tayong karapatan na ipagtanggol ang ating mga sarili. Ngunit sa mga pagkakataong ang buhay mo naman ay hindi nasa kritikal na pagbabanta, ay pwede mo sila siguro mapakalma, makausap o kahit maigapos para bumaba ang sitwasyon.
Pero sa mga oras katulad ng nangyari dun sa aking pribadong lupain na ang buhay ko at ang aking mga tauhan, ng mga mahal ko sa buhay ay nasa panganib, nasa aming karapatan na ipagtanggol ang aming sarili, ganun din sa inyo. Nung nangyari ho ba yun, aroon ka po ba sa inyong bahay? O Hindi pribadong hindi ko ho kasi alam kung ano yung sinasabi nila doon, pero kung sinasabi ho ng aking kapitbahay, nandoon man ho ako o wala, kung wala man ako doon hindi ibig sabihin nun wala na akong pakialam doon. Kung nandoon man ho ako hindi ko rin maalala, pero dahil sinabi pa rin nila ito dapat ito pa rin ay mabigyan ng aksyon nandoon man ako o wala. Ang aking katanungan paano nyo ho nalaman na ang isang banyaga ay nagwawala sa inyong kung pribadong pagmamayari kung wala ho kayo doon? Dahil yung sabi ko nga sa inyo, ang kailangan namin protektahan ng mga mahal namin sa buhay, mga tauhan at mga tao na ninirahan doon. Siyempre, aabot ho sa akin bilang nagmamayari ng lupain, talagang nangyayari ho talaga yan at sa maraming pagkakataon ako mismo nangyayari sa akin yan. Ang pinag-uusapan natin dito yung sinabi ni Binibining Carbensita na sa daming beses na kami inatake ng banyaga doon hindi ko masasabi doon sa mismong sinabi niya kung ako ba yun, kung nandun ba ako. Pero masasabi ko sa iyo, yun na yun nangyayari talaga sa aming lupain. Hindi ho ba baka gamitin ehemplo ng iba ang inyong ginagawa sapagkat marami na palang beses itong nangyari ngunit wala pong sa mga sibil na narito na nakikinig parang wala naman ho ata silang nakukuhang alerto o kung ano man na patungkol sa inyong problema. Sa katunayan, Binibini, ang paggamit nila o kaya sa wikang banyaga, ang pag-exercise nila sa kanilang mga kumbaga sa pagprotekta sa kanilang sarili dapat talaga nilang gamitin. Dahil meron tayong karapatan na ipagtanggol ang ating sarili. Kung sinatanong mo sa akin hindi ba maging ehemplo yan, dapat maging ehemplo kayo na gamitin ang inyong rights kumbaga sa wikang banyaga na ipagtanggol ang inyong sarili. Wala akong nakikitang mali doon. Ang ibig ko hong sabihin, pasensya na ho, yung kumbaga problema na ho pala sa inyo na dami pong mga tao na bigla kayong pinupuntahan sa inyong pribadong pagmamayari, nagbumubulot ng baril o kung ano man, ba't hindi nyo pa ho sinabi sa mga sa ating mga opo, ayun po. Sige, matanong ko lang sa inyo, Binibini, saan mo ba napulot na hindi ko sinabi? Saan nanggaling na hindi ko pinagbigay alam? Ako'y lamang nagsasabi ho base sa mga naririnig ko ho ngayon sa ating pagpupulong ho. Magkaiba ho kasi ang dating ng pagdidikta sa pagko-question. Siguro dapat to itinanong nyo muna ako kung ipinagbigay alam ko ba. Bago nyo sinabi sa akin na hindi ko ipinagbibigay alam. Ngayon napag-usapan nga to bilang nasabi nga ni Binibining Carbensita. Napag-usapan namin to ni Gobernador. Kaso nga lang hindi ko alam kung bakit pero hindi napipigilan ng mga banyaga na pumasok sa aking lupain. Hindi ko alam kung paano natin ito gagawa ng paraan dahil pagamat meron tayong mga sa wikang banyaga rights para gumala, hindi ko alam kung bakit sila nagpapatuloy pa rin pumasok sa aking pribadong lupain. Yun sa katunayan maaari naman silang igapos kaso nga lang pagka sila'y nalalapitan sila'y nananakit ng kapwa. Ngayon ho, naintindihan ko po yung plataforma niyo patungkol sa mga sibil na karagdagang yung hukbo. Yung hukbo. Sulaman, narinig mo ba ako? Kung madadami ang trabaho dito at lalaki ang kita, malaki ang chance na ito'y pupuntirihin ng mga masasamang loob. Kaya isa yan sa mga paglalaanan natin ng Naririnig niyo ba ako? Dinig niyo ako? patungkol ho sa mga ampon ho ni Gobernadora. Punong hukom yan. Punong hukom pala ho, pasensya na. May magagawa ka ho ba sa mga kabataan na umaalis ho ng kanilang bayan o ng kanilang mga bahay ho pala at yun nga patungkol ho sa kumbaga natatakot ho sila sa bayang ito, may masasabi ka ho ba sa mga kabataan kung ano pong maipapayo nyo sa kanila, ano pong masisigurado nyo sa kanilang Naririnig mo ba ako, kaligtasan ho? Brando? Katulad nga ho ng sinabi ko sa inyo kanina, Libin.
kung makakausap naman ng mga magulang ang kanilang mga anak patungkol sa sa mga nangyayari sa kailangan ipagtanggol ng mga mahal sa buhay, maiintindihan naman nila yan. Ngayon, siguro, hindi ko kasi masasabi pa sa ngayon, ano? Pero pagka napagpulungan na, unang pagpupulong ng lungsod at ginusto ng lahat na magpatayo din ng curfew dito, lalo na sa mga kabataan, Solomon. ititignan natin. Pero sa ngayon, hindi pa ako pwedeng magsalita ng tapos. Ngunit, bukas ang aking isipan sa suwestyon ng mga mamamayan dito. Ayun lamang ho. Salamat. Salamat din. Maraming salamat sa mga katanungan ng mga taong bayan. Meron pa ba kayong gustong itanong bago magkaroon ng pangkalahatang tanong sa dalawang alkalde? Wala na po ba kayong may tatanong? Ako, wala na po siguro. Ngayon kung wala ng katanungan ng ibang tao, maaari pong umakyat si Binibini Veronica kasama si Ginoong Luciano sa entablado. Nga ng sabi natin kanina, kahit na hindi kayo pagkatunggali, kayo bibigyan ng pagkakataon na para masubukan ang inyong pagtalastasan, ang inyong talino, ang galing. Dahil ito'y magiging refleksyon ng inyong bayan, yung nasasakupan. Para sa lahat ng mga tao, meron ba kayong gustong itanong sa kanilang dalawa? Kung wala naman, aaring magtanungan ang dalawang alkalde sa kanilang mga proposisyon, mga ordinansa o mga plataforma. Ako Binibini, wala akong yung katanungan ko kay Binibining Veronica natanong ko kanina na yung iba naman niyang sinabi ay wala naman ako iba ng katanungan. Akin naman ho ay wala naman akong katanungan kay Ginoong natanong niyo na lahat. Kaya ako'y nakikinig na lamang ho kanina sa Kanino po wala kayong katanungan? Okay. Kung sa mga taong bayan wala na kayong mga katanungan o mga sunod pang o karagdagang katanungan, kumbaga ito ay yung dalawang alkalde na tumatakbo, maaari na kayong magbigay ng inyong huling pasalaysay o huling pagkakandidato para sa lahat. Ang inyong pagkatapos ang pagsalita dito sa entablado ng Santa Denise Teatro para matapos na natin ang debate ngayong araw na to. Ay, sa mga lahat po nang dumalo ngayong araw, salamat ho at kayo naglaan ng kaunting oras ho para sa amin. Alam ho namin na kaming dalawa lang ho ang narito. Kung meron pa hong hahabol sa amin, sana dahil sa nasagot ho namin ngayon at mga inilahad naming plataforma ay pagkatiwalaan niyo ho na kami ay talaga hong tapat sa aming nais na pasuking landas. Sinisiguro naman ho, sinisiguro ko at ng aking bise na gagawin namin ho ang lahat upang mabuhay ang bayang Tumbleweed. Ayun lang naman ho. Maraming salamat sa iyo, Binibini. na kami suportahan niyo. Sa ating pagdapo sa araw na ito, ako'y puno ng kagalakan at pasasalamat sa inyong pagmamahal at suporta na itinaguyod. Tunay na sa gitna na sa pambihirang pagsubok, ang pagkakaisa ng ating mga puso ay nagbibigay daan sa mga parating na tagumpay. Mula sa ikabuturan ng aking puso, ako'y nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa inyong mga tinig na nagsilbing sandigan ng aking layunin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang inyong pagtitiwala ay aking kayamanan. At ito'y magiging inspirasyon upang higit na pagbutihin ang aking layunin sa hinaharap. Magkaisa tayo para sa isang mas maliwanag at masaganang bayan. Maraming salamat at mabuhay ang ating bayan. Mabuhay! Mabuhay. Maraming Salamat sa inyo. Buhay ang bayan! Maraming salamat sa inyo. Bali, ang mangyari dito ay yung mga susunod na mga alkalde, hahanapin namin ang tamang oras para sa kanila dahil nga sa sakunan nangyari sa ibang bayan na nabutan ng malaking baha. Ang kasunod po nito ay panunumpa ng alkalde kung sakali na
hindi matuloy bukas ang debate ng ibang alkalde, pagpapatuloy pa rin natin ang pagpapatuloy pa rin natin ang programa natin, ang mga alkalde. Ngayon, sa ngayon, kung wala silang katunggali sa kanilang posisyon, ay tama ba, Hukom Francisco, na ito'y isinasara na para sa Santa Denise at Tumbleweed? Wala kasi gobernador eh. Pero si gobernador, ang sabi ni gobernador ay kung ano man ang posisyon nyo ngayon na tinatakbuhan niyo yung alkalde bilang sa Santa Denise at sa Tumbleweed, kung wala nang katunggali ngayong debate na to, ay kayo ay magkakaroon na ng panunumpa kasi ito'y inimbitahan ng mga taong bayan upang makadalo sa debate kung ano man mga issue na hinaharap nila o ano mang mga katanungan. Ito na yung pagkakataon nila. Ngayon ang debate ay tapos na, ang pangangampanya ay tapos na, kaya itong si Binibining Veronica at si Ginoong Donostiano ay tapos na ang kanilang kampanya din sa kanilang bayan. Sa darating na Sabado, tama ba? Sabado ba yun? Hindi ko maalala, pero ayon sa ating kalendaryo, magkakaroon ng panunumpa ang mga alkalde sa darating na linggo. Sana bukas at sa mga susunod na araw, dumalo na yung mga alkalde na dapat maupo sa kanilang bayan. Yun ay impormasyon para sa lahat. Ulitin ko, ang panunumpa ng alkalde ay magaganap sa Korte Suprema ng Santa Denise sa darating na linggo. Ganun din ang oras, alas 8. Yan. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Maraming salamat sa inyong araw, sa inyong oras. Squad. Uy, bata. Binabalatan yun. Halimbawa, nagbabalot siya ng mansanas, gano'n. Nagbabalot ng patatas. Nagbabalot ng buto. Pag nag-ibig sabihin naman, nagbabalot ng buto, nagsasariling sigap. Kumbaga, nagtatrabaho ng maigi. Ano ba sila? Nako, talaga ba? Wala pa nga akong wala pa nga din akong tawag dito. Ang tawag ko. Ay, gibigan, Luciano. Ay, ate. Binabati kita sa iyo. Binabati kita. Nasagot mo ng maayos. Siya, tulad mo Sabi mga nais ko sabihin. Ipakita mo man na lang yung yung balak mong gawin. Pakita ko na kahit kay isang babae, maibabaga na. Ay, isang tunay. Pagmamalaki ko man ang dugo ng dami ng Santiago. Ay, saya. Sak ka talaga. Saan na po yung irog ko? Ay, Valentina. Valentina. Magandang gabi ho. Magandang gabi ho. Hindi ako naririnig. Daming tao. Nasaan ba si tag dito? Hindi ko makita si
Sige mo. Eh, sinigil ho. Kabutian ng pinsan. Ba't nag-iba yung tsura? Hindi nakita yung buhok. Tapos na pinsan. Eh, ayos na. Eh, tapos na ho ba yung ano? Parang Yung debate. tapos na. Ayan. Kami nga pala ng aking Hello, Ma. na si Agusta. Ito, bibili ako pomada. Gino, pamilya ng pomada. Ay, ilan Tapos na ba yung debate? Tapos Teka, na teka. yung debate? Punong pang. Ay, tapos na. May pangalawang session pa ba o wala? Ay, sa susunod na araw yung yung susunod na debate kasi yung iba hindi Siya. malo dahil may baha sa kanilang bayan. Nation Ano, to. ano? Mga pag-insaya yata mo yan. Patawag. Naririnig mo ako? Mga Guardia Civil. Carmen? Kayo sa yung pila. Carmen? Sabi mo. Same pin na ba? Dinig mo ako, Carmen? Ayoko ibigay itong sana doon may itlog ni ano eh. Gusto ko itlog ni. Hello, Ma. Nakaw! Hello, Ma. Mm. Kita marinig pa, Ma. Nilalagyan ko sa yung bulsa. Puno ako, may kayo mag-iingat ha. Wala ang aking kapatid. Ayun. Wala ang titingin Pat sa'yo. ng bulsa man. Sama ba kayo? Dinig na ako? Tignan mo nga. Bata. Si Maya. Yun yung boses ni Paloma. Paloma. Hindi mo ako naintindihan? Naririnig mo ako? Hindi ako naririnig. Hindi niyo ako naririnig? Ang ano mo pala, binibili pala, ang aking lalamunan ay naririnig ko rin sa lalamunan. Totoo ba? Totoo. Ano nangyari? Teka lang, ayusin natin. Paloma. Oh, ano yun? Oh, Sama ka ba? Ano naman? Sama ba kayo? Balik na ako dun sa, McFarlane. bakit? Naririnig niyo ako? Naintindihan? Ay, puta. Sorry guys. Bakit? Eh, ayos naman to kanina. Ay, nanyawe. Kailangan ko yata umiklik. Dinig ako, Brando? Good tayo. Parang may something wrong. Teka lang. Ito, pagkaliban na rin ng pag-aaral ngayon. Nag-aantay na lang sa
Ayan, sorry, saglit. Magkoconnect lang tayo ulit. Nangyari kaya? What's that? Dalawa daw. Ditinig mo ako? Diyos ko, ano nangyayari?
Huy! Hindi mo ako naririnig? Ayan, dinig na. Hindi ako makasakay. Mm. Ayaw talaga? Hindi. May pasensya na at mali pala yung maaari bang yung aking kabayo na lang? Teka, asa na ba si Porting? Nandito lang yun kanina, tinali ko Porting! Ayun! Di talaga, ayaw talagang magpasakay nung mo, kabayo mo. Sigaw ka nga, hindi kita naririnig. Yan. Yan. Dinig ako? Wala ako. Tinig kita. Ang tag dito, punta tayo ng Armadillo. Meron kaming pag-aaral doon Gusto mo ba sumama? May gagawin ka ba? Ano ba? Ayan. Di sa may Armadillo tayo pumunta. Teka lang. Malayo-layo. Ayan, tara. Karera. Habang hindi ang tawag dito. Ito na lang ikaw na lang maghinete nito. At may susulatin kasi ako para ayos lang ba? Oo, may susulatin ako habang ako yung nakasakay dito. Teka. Ayan, sabi ko, sumubsub pa ako. Oo nga Ayan, sige. Patag dito. Ayan, teka lang paano pa kung ako, madalas akong nakasaay dito. Kaya ang sakit na palagi ng binti ko
Kamusta ka naman, Brando? Ayan. Dinig mo ako? Ayos naman. Ako ba rin ko? Oo. Kasi may dalawang nais mag-aral at interesadong maging doktor. Kaya yun yung pupuntahan sa Ibig ko sabihin, ikaw ang magtuturo para maging isa silang ganap na ako lang, kumbaga susuporta doon sa residente at espesyalista. Obserbahan ko lang bilang pinuno, di ba? Wala namang pinunong magtuturo, tama? tama naman. Sapatos ba to si Dokti? Hindi ata. Hindi ko alam eh. Malalaman mo ba yon? Alam mo ba kung paano malaman? Pag may nakasuot sa paa niya, Nga, makikita mo ba? parang wala. Parang wala. Iba yung tunog no? Mabilis naman si Dokti. Oo, pero, yung ganda ng postura mo ngayon Pero ba? Pero hiniram ko lang to. Saan mo naman nasungkit yan? Mga trend ba rito gumagana? Di ba tinala kayo mga transportasyon dito na debate kanina? Teka. Dito sa Katulad ng mga trend. Binanggit nga pala ni Don Lucio kanina, mga transportasyon. Saan? Yung mga yung mga plataforma niya. Mainam naman at mukhang maganda naman ang mga plataforma na binigay niya, mga minumungkahin. Parang malakas masyado yung BGM ko, no? Ayan. Saan na ba tayo? Layo-layo pa. Meron ka bang natipisil na boboto na kandidato? Ayan, dito. Wala naman siyang kalaban di ba? Hindi, ibig sabihin, sapat na ba yung mga plataforma niya? Ganito naman yan. Unang-una, sa plataforma, kung plataforma lang din, at syempre, parang pinag-aralan nila yan. At pagandahan ng plataforma, kung sino nga ayon, di ba? Ang ating titignan dyan, pag naluklok na sila, yan bang mga pinagsasabi nyo, magagampanan ninyo? Yun Doon natin yan malalaman. Pero magaganda ang kanyang plataforma. Yan, Nakaupo na sila, iba na yung kanilang yun. Tama, di ba? Yun ay, teka. May tao ba dito sa,
Ay, teka. May tao ba? May napapansin ka bang tao dito sa rancho? Tingnan muna natin. Ito yung rancho ng aking mga pinsan eh. Oo, at hindi ko na... Oo. Hindi ko nga... Alam mo ba yung pinsan ko si Goyo tatakbo dyan sa itim na tubig? Oo, walang tao. Oo. Kaso hindi ko alam at hindi ko alam at hindi ko siya makita. Tumayo yung aso. Naku, mukhang walang tao. Hello, Butchok. Si Butchok to eh. Teka nga, isilipin ko nga. Goyo! Tao po! Tao po! Tao ba dyan? Walang tao. Ano na? Mga aso lang, mga nangat ba yan? Hindi naman nangagat. Tatahulan ka lang yan. Pero aamuyin ka naman yan eh. Malalaman nila kung ikaw'y mabuting tao o ano. May kamukha ng kabayo mo. Teka nga. Tignan ko lang dito sa likod. Walang tao? Baka pumunta ng itim na tubig yun. Tara. Walang tao. Aalis na kami. Ayan. Ay, gutom ba siya? Gutom si Porting? Teka. May bigyan ka tadayan. Isa lang pakain mo. Para mamaya na lang yung isa. Hello guys. Nakibigay mo na ba? Nandyan na sa'yo. Dalawa yan. Pero isa lang yung pakain. Grabe lakas ang hangin. Hindi na ba yung mga estudyante mo doon? Dalawa daw eh. Tinitingnan. Ano yun? Pag sumagot ng oo yun, papapalabang pa talaga sinasabi ko sa'yo. Sabi ko lang.
Lahat. Gutom na. Kaya mga masunod tao na siguro na. Kaya nga, teka lang. Hindi naman siguro. Ayan, pero malapit naman na tayo. Teka nga. At, maaari mo bang ibaba ako saglit at parang sumasama ang aking pakiramdam? Teka lang, aray ko. Hala, teka. Sa cheating. Si Don Alonso pala eh. Ako ay ano, parang... Teka lang. Namumula ang aking paningin. Mukhang kailangan ko na nga. Saglit. Ano? Sabi mo? Ay, masensyaan na. Ang pakla kasi nito. Teka. Ay. Ay. Yan. Ay. Ayan, inam. Ayan, medyo maayos na aking pakaramdam. Tara. Baka tayo, ano. Yeah. Ayan. Dito sa ano, teka. Look. Sa may, ayun. Ayun, oh, sa harap. Ayan. Dito sa may doktor. Maraming salamat po sa inyong Sige, kung gusto mong makinig, pwede naman. Ayan. Go. Ay, ako. Magandang gabi ho. Napakalayo. Sora Paloma. Magandang gabi. Magandang gabi ho. Ginong Paloma. Magandang gabi ho. Magandang gabi ho. Oo, sino yung, nasa na yung ating mga mag-aaral? Ito ho. Nasa, Yung sa lalaki ho nasa loob. eto si Binibini? Sige, pasok po kayo dito. Ayan, tayo mag-upisa na para, Si Pinuno. si, Doc Magnus? Sige. Ayan, sige, maupo kayo. Dito na pala ang mga doktor. Teka. Ay, ginoong Brandoy kay, kung gusto mo, nais mo makinig, meron dito. Maupo ka dyan. Hilamos mo yun. Ayaw nga. Nangyari sa'yo. Siya, sige ho. Ayan, saglit. Sino ang pwedeng mag-umpisa? At kayo ay aming obserbahan ni Doc Magnus. Hindi ko naman. Nais kong sino dito ang Specialista ho?
Sino dito ang espesyalista at residente? Ako po, residente o Ako rin specialista. Isang espesyalista at isang residente ang kailangan ko. Ayan, teka ha. Maaari bang itaas ang inyong kamay kung sino yung mag-aaral? Ayan, sige. Maaari ho bang lumapit kada isa at magpakilala sa amin? Ako si Leo Ronda Alonso. Leo na lang ako. 24 na gulang. Ako po yung nakatira sa Robes. Ika'y nakatira sa Rodes. Ika'y ba'y ika'y ba'y may asawa, anak? Wala. Wala po. Siya, sige. Si Binibini naman. Sige, Ginoo, maupo ka muna rin. Ako si Jun GC. Ilang taon ka na, Binibini? 25. 25. Taga saan ho kayo? Nakarehistro ako sa Itim na Tubig. Ika'y ba'y dalaga? May asawa? May anak? Dalaga. Dalaga po. Siya, sige. Maraming salamat sa inyong pagpapakilala. Maaari na ho kayong upo, Binibini. Kami din ay magpapakilala sa inyo, isa-isa. Ako ho si Doktora Paloma Di Maano. Sige, sunod tayo. Ito si Doc. Sunod ka sa akin. Magandang gabi ho. Ako nga po pala si Dr. Itaas nyo ang inyong kamay para tayo'y maano. Ako nga po pala si Crisostomo Abad. Nakatira sa Itim na Tubig. Ako pala si Dr. Jose Castillo, isang specialista. Binibini, ako nga pala si Magnus Xavier. Ayan, tsaka si... Dr. Reyna po ng Rodes. Ayan, si Dr. Reyna ng Rodes. Ayan. Ayan, magandang anong oras na ba? Kaya namalayan, napakahaba ng nilakbay namin. Gabi pa po, Dr. Ayan, magandang gabi sa inyo at ako'y natutuwa. Kami sa aming kagawaran ay natutuwa na kayo ay interesadong mag-aral at madagdagan ang inyong kaalaman sa medisina. Ayan. Ngayon ay ang umpisang gawin ay tayo'y mag-aaral ho ha, mga Ginoo. Mga 10 hakbang. Ayan, umpisahan natin sa 10 hakbang ng panggagamot. At mamaya pagkatapos nito ay yung mga gamot na ating kinakailangan at ano ang dulot ng gamot na ito. Ayan. Ipapakilala ko si Ginoong Crisostomo. Ikaw ay isang residente at si Ginoong Jose ay espesyalista ng sa ating kagawaran. Ayan. Kami ni Doc Magnus ay pinuno. Sige, Binibini, kayo maupo para kayo maging komportable. At medyo mahaba-haba rin ang ating pag-aaralan. At si Binibining Reyna, tama, siya ay isang intern, tama, no? Siya ay sumasailalim pa sa probisyon. Ayan. Ayan, sige. Siguro doon na lang siguro sa mag-umpisa tayo doon sa 10 hakbang, tama ba? Ikaw ba Doc Magnus, ano bang inumpisahan mo? Nakasanayan natin kahit dati nung medisina ang inuuna eh. Medisina. Saka to mga to alam ko, tama ba Doc Jose, pati Doc just mga medisina muna bago yung yung sa medisina.
Nandun. Ayan, sige. Tayo mag-umpisa sa medisina. Siguro si Ginoong, si ating residente, si Ginoong Crisostomo. Ayan. At susundan na lang din namin kung may mga kakulangan. Bali, magandang gabi sa inyong dalawang mag-aaral. Ako papaliwanag ko dito ang mga iba-ibang uri ng mga sakit at kung mga saan ito nakukuha at yung mga gamot. Bali, ang una ay yung ubo. Ang ubo ay nakukuha sa mababang temperatura, lalo na sa mga malalamig na lugar. Ang kailangan dito ay magsuot ng poncho para hindi ito makuha. Bali, ang gamot nito ay herbal arnibal. Ayan. Sige. Sana kayo ay may kwaderno para inyong para malista niyo. malista ninyo. At oo nga pala, saglit. Pagkatapos ng ating pag-aaral, kami ay magpapadala sa inyo ng mga katanungan. Kumbaga ito ay isang pagsusulit. Diyan din natin malalaman kung kayo ay nakinig at hanggang saan ang inyong kaalaman dun sa ating pinag-aralan, ha? Mga Gino at Binibini. Sige. Ayan, sige. Bali, ang pangalawang sakit naman ay ang tinatawag na diphtheria, na kung saan ito ay madalas nakukuha sa malubong lugar. Ang pinakamaaling lugar na pwede makuha nito ay ang paligid, dahil doon masyadong maraming putik. Doon lagi nakukuha ang diphtheria. Pero kahit saan naman pwede itong makuha. Ang pinaka senyales na kung saan ikaw ay mayroong diphtheria ay yung tinatapik mo ng dibdib. Bali, ang gamot dito ay antitoxin. Pagkatapos yung painumin ng antitoxin, kailangan din na maligo. Kasunod ng pagpapainom ng antitoxin, diretso ligo dapat. Ayos na ba? Nakasunod ba? Bali, ang pangatlo ay sa Wikang Banyaga, stress. Saan ko ba nakukuha itong stress na ito? Hindi sa atin tayo ay sa ating kunyari tayo nagkakabayo, yung mga ginagawa natin yung nakakapagod, kaya nabibigyan din tayo ng mga stress. Ang unang makikitang senyales dito ay yung aligaga ka at nangangati. Bali, ang unang pwedeng panlunas dito ay nabibili sa ating mga tindahan na tabako o nganga. Meron naman na nabibili sa parmasya na tsaa o yung chamomile tea. Ayos ba? Bali, ang pangapat na sakit ay pagkapagod o pagkawala ng enerhiya. Bali, ang gamot nito ay makikita rin sa mga tindahan, sa pamilihan, kung saan ang tinatawag na sarsaparilla. Hello, ito guys. Sa Wikang Banyaga ay candy na nakikita mo. Bali, ang panlima ay addiction. Ang senyalis ng sakit na addiction ay pagiging aligaga sa katawan, pagkakati ng katawan. Bali, ang pinakagamot nito ay yung katas ng saging o banana syrup. Bali, ang pang-anim ay pilay. Bali, sa pilay kasi meron dalawang gamot dito. Kung ang pilay natin ay hindi naman ganun kagrabe, pwede pa ito kunin sa bandahe. Kaso kung talagang bali ng buto ng inyong pasyente, ang kailangan na gamot ay lana. Ayos na ba? Bali, ang pampito, ang kamandag ng ahas. Ito ay nakukuha sa pag tinuklaw ka ng ahas. Ang magiging sinyalis nito, bali sa Wikang Banyaga, ang early stage ay pula na dilaw, yung kamay mo ay magkakaroon ng parang dugo. Tapos
Yung dugo ay nangingitim sa inyong mga kamay, yung daliri paangat sa braso. Tapos yung mata mo ay namumula. Bali ang gamot dito ay kontrakamandag. Ito rin ay kailangan din ibigay pagka ang pasyente natin ay nawalan ng malay